Hello mga kaiklabu! Para naman sa ating puto na bigas at alam kong inaabangan niyo tong video na to. Isa nga rin to sa mga paborito kong pagkain. Huwag na nga natin patagalin, tara at panoorin mo na. Para sa ating mga ingredients, meron nga tong rice flour, baking powder, yeast, water, sugar, salt, and coconut milk. At ang una muna natin gagawin ay pagsasamahin lang natin tong dalawa, yung ating coconut milk at saka yung ating rice flour na 6 tablespoon lang. Bali 2 cups na coconut milk to. At kapag ka napagsama na nga natin yung ating coconut milk at saka yung ating rice flour dito, ay halu-haluin lang muna natin to. At bago nga natin ito lutuin. Dito nga sa pagluto natin nito, dapat mahina lang yung apoy at dapat halu-haluin natin to. At mapapansin mo, unti-unti na rin itong lumalapot. At habang niluluto nga natin to, aantayin lang natin to na maging mukha siyang paste. Kapag mukhang paste na nga yung ating mixture dyan, kunin na natin to kaagad. At ang gagawin natin is set aside lang natin to sandali. At ang next naman na gagawin natin dito ay pagsasamahin natin dito yung ating granulated sugar, rice flour, yeast, salt, baking powder, tsaka yung ating water dito. Then, ang gagawin nga natin dito ay hahalu-haluin lang natin to hanggang maging smooth yung ating mixture dito. Tapos, kapag smooth na nga yung ating mixture dito, tsaka naman natin ilalagay yung ating niluto kanina. Then, kapag napagsama na nga natin to, ay dapat halu-haluin natin to. Tapos, ang next naman na gagawin natin dito ay tatakpan natin to ng cling wrap at i-rest natin to ng 1 hour. Then, after 1 hour, ito na nga yung ating mixture. Maganda talaga kapag ka nire-rest natin yung ating mixture at para mas lumalambot pa yung ating rice flour dyan. Pwede rin naman kayong gumamit ng totoong bigas, tapos ipagiling nyo na lang to. Dapat giling na giling. Pero kasi kung wala kayong ganun or ayaw nyo ng masyadong hassle or masyadong matrabaho, pwede na tong rice flour. Mas maganda actually ito compare dun sa bigas. Para sa akin At inilagay ko nga to sa ating piping bag kasi medyo malapot yung ating mixture. Parang nahihirapan kasi akong ilagay siya sa kutsara lang So ganyan ko na lang para mabilis din yung paglagay ko dito sa ating molder. At pagdating naman sa pag-i-steam ng ating puto rice cake o puto bigas, in-steam ko nga pala to ng mga 10 to 12 minutes lang. O diba, ganun lang kadali gumawa ng puto bigas? Yung lasa nga niya parang puto kalasyaw. O ano pang inaantay nyo? Try nyo na rin tong recipe ko. At para masubukan nyo na rin tong gumawa ng masarap na puto na bigas. At sana po may natutunan po kayo sa aking recipe ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin.